Welcome to day 5 ng ating Switzerland adventure. Today, we explored the iconic Jungfrau Joch, top of Europe. Pumasok kami sa magical Ice Palace, Alpine Sensation, at kumain sa Crystal Restaurant. Plus, we crossed the Sigismund Panoramic Bridge. Shooting location to ng Crash Landing on You. This episode is extra special kasi naiyak ako sa sobrang ganda ng Jungfrau Joch. Tara, let's go! Hello guys, good morning. So guys, pupunta kami sa Jungfrau Joch, top of Europe. So nung nakasakay kami sa train kanina from Interlaken to Grindelwald Station, may nakasabay kami Pilipina. Anong name ni ate? Si ate. Si ate. Si ate na lang. I-post ko na lang dito yung video na nag-uusap kami. She's so nice. She's been here for 35 years. Yeah, may asawa siyang Swiss. Tapos nag-travel siya by herself. Taga Zurich siya. Yan. She's so nice. Nakakatuwa. Okay po. Kakaso na lang sa span mo po. Opo, sana Huwag mo po. po po. Oh, tama yun eh. Enjoy. So, pagka pala pupunta ka ng Jungfrau Joch, kahit meron ka ng Swiss pass, kailangan mo munang kumuha ng number na kagaya nito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Yan yung pagkukuha ng number. Kasi, nung pumunta na kami dun sa mismong window nila, ano daw, hindi namin maintindihan. Parang tinuturo kami dun sa malayo. Yung pala, pinapakuha na kami ng number. Kailangan ng number before kayo kumuha ng ticket pupuntang top of Europe, Jungfrau Joch. Yeah, so number 31 kami. Wait na lang kami ng matawag. Kasi naka-display naman yung mga number na. So, nag-ask kami dun sa information staff. Yung staff, very nice. Half Ano Swiss, siya? half Pinay. Half Swiss, half Pinay siya. Kasi nalaman niya na nag-usap kami na tinatanong kami kung magkano. Nag-ano siya, sinabi niya kung magkano yung price kahit di pa kami tinatawag. So, apparently, it's 200 Swiss franc. Pero pagka meron kang Swiss pass, you'll get a 25% discount. So, kung 200 yun, 150 Swiss franc na lang. So, kung Australian dollar, i-convert natin, 380 AUD. So, since magiging ano nga siya, 150 na lang kasi meron kang 25% discount. So, 150 is 285 Australian dollars. Make sure lang na worth it. So, i-convert naman natin sa peso para yung mga kababayan nating Pilipino na gustong pumunta dito. So, kung 150 Swiss franc to Philippine peso, it's gonna be 10,979 or 11,000 pesos. Pero, kung walang discount ka, wala kang Swiss pass, it will be 200 Swiss franc. So, ang babayaran mo ng buo without a discount is 14,638 pesos or almost 15K. Tapos yan lang yung Oo. Yung punta lang yan sa Jungfrau Joch, top of Europe. Tama ba? Oo. Or kasama doon yung ibang hindi pa kasama doon yung ibang Yan ang activity? siguro mga activities. Baka kasama doon yung activities. Kasi meron doon parang di ba? Ice something. Ice museum, something like that. Hindi rin namin alam. Daw masyado nag-research. Pero sana worth it. Kasi ito yung pinaka-highlight ng Jungfrau region yung top of Europe. So, ayun. Pikit mata na lang tayo para lang sa bakasyon. That's fine. It's once in a lifetime experience. So, make the most out of it. Wow, may candy. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Ayun guys, bayad na kami. Meron na kami. Pakita mo nga yung passport natin. Passport ba yan? Parang passport or guide. Parang passport. Tapos Yeah. matatakan doon sa itaas. Yan. Yay. Yun yung binayaran namin ng magkano? Almost 15,000 pesos. Almost 15,000 pesos. Aakyat lang sa pinakataas. Magkano sa Australian dollar? 280 AUD. Meron silang parang pendulum na design. Na-amaze ako. Ang ganda. Guys, nakasakay na kami. Anong tinsalakyan natin? Eiger Express? Oh.
Nasakay na kami sa cable car going to Jungfrau Joch. Ganda ng weather. Shit, ang ganda ng view. Sabi nung nakausap namin si ate, ba, local siya dito, yung ating Pilipina. Sobrang konti lang daw ng population ng Switzerland. Tapos hindi sila kagaya ng ibang western country na nag-encourage ng immigration masyado. Siguro para ma-maintain din nila yung nature saka yung konting mga bahay. Yan. Para ulit tayo nagpa-paragliding kasi ganito rin yung view namin na nag-paragliding kami. Mas mataas nga lang talaga. Medyo tumataas na yung altitude namin guys kasi medyo nafe-feel na namin yung parang bubble sa ear. So, kailangan mong... Ano nga yung ginagawa? Lumunok. Tama. Oo. Parang... Ewan, iiri ka. Takluban mo yung ilok mo tapos gaganon ka para mawala yung ano mo. Yun din yung tinuturo pag nagda-diving ka sa... Nung napunta kami Boracay, yung pinagawa sa amin nung nag-helmet diving kami. So, ano din siya, hindi yung technique. Pag pumunta kayo sa mga elevated na lugar like mountains, yan. Kasi high altitude na siya, nag-change na yung pressure. May mga snow na dito guys sa taas, pakita ko sa inyo. May mga snow na. Yan. Kailangan may tissue kayo dala lagi kasi tutuloy yung sipon niyo. Sobrang lamig. Inom muna tayo ng tsa guys. Yan, so just trivia lang guys ha, habang naghihintay pa tayo ng train papunta sa Jungfrau Joch. So, I was just researching a while ago kasi nga hindi ako prepared sa mga trivia. Jungfrau Joch sits at 3,454 meters above sea level, making it the highest railway station in Europe. So, ito pala yung pinakamataas na train station sa Europe. Nagpa-fur jacket na ako guys kasi nga malamig na sa labas. Tapos kailangan naka-gloves din kayo kung gusto nyo mag-play ng snow. Kasi magbabatuhan kami ng snow mamaya. Retouching is life. Yun ang maganda guys, pag ito yung gamit mo yung action camera, medyo hindi ka masyadong stressed na i-angle, i-change yung yung focus ng camera. Eiger Gletscher. So guys, nandito pala kami ngayon sa loob ng train papuntang Jungfrau Joch. So nakaka-amaze lang guys kasi yung loob talaga ng bundok, binutas talaga nila yung bato sa ilalim ng bundok. Tapos so sa Japan kasi na-experience ko to pero yun kasi parang sa mga highway lang sa daan. Pero ito nakaka-amaze kasi papaakyat na siya at the same time binutas pa nila yung bundok. As in, so grabe, nakaka-amaze talaga yung Swiss engineering. Kasi kung titingnan mo itong dinadaanan namin, parang mga talagang solid rock talaga siya eh. Tapos binutas talaga nila for the sake na makadaan lang yung train. Di ko alam kung for how many years na itong nagawa pero grabe, amazing talaga siya. Yeah. Nakakamangha yung Swiss engineering, yung technology nila. So yung travel namin is around mga 20 minutes sa pinanggalingan namin sa Izmir station. Yeah, matagal din kaming nasa loob ng bundok. Medyo inaantok pa ako guys. Kasi nag-edit ako ng video kagabi. Alas 12 na ako nakatulog kagabi. Tapos nag-edit ako ng video. So, kulang ang tulog. Tapos gumising na kami ng 6:30 para mag-breakfast. Tapos umalis kami ng mga 7:30 to 8. May viewpoint daw guys dito sa may gitna. Pero sabi ko kay Mark, pagbalik na lang namin pababa. Ngayon na ba? O ngayon na daw, may bagong isip. O sige, see you later guys. Talaga siya guys. So, parang bato siya.
Lamig na. Uy, malamig na yung hangin. Para tayo nasa loob ng freezer na. Kaya, pagpapak ng pizza yun. Oo. Hawakan ko lang yung wall. Yung bato. Ay, hindi naman malamig. Wala akong ano eh. Warmer sa legs. Parang lightheaded. Gusto ko ng kape. Ang pagising. Punta na kami guys sa Ice Palace. Nasa Ice Palace na kami. Ayan na. Going to the Ice Palace, guys. Wow, baka mahal yung camera ko eh. Madulas siya, guys. Yung sahig, madulas. Meron kaming pinasok na parang panel na gawa sa yelo. So para siyang fridge. Nakakatuwa kasi para kami pumasok sa loob ng ng freezer. Tapos siya madulas, medyo madulas siya. So ingat kayo sa paglalakad pagpunta pa kayo dito. Smooth kasi yung niya, yung ice. Ayan, para siyang may pagka-museum din kasi meron siyang may mga ice carving. Yung mga eagle. Yan. Yeah. Pagkatapos ng Ice Palace, pumasok kami sa Alpine Sensation. Dito makikita mo ang isang 250-meter tunnel na may illuminated panels at interactive displays. Ipinakita nito ang kwento kung paano ginawa ang Jungfrau Railway at ang Top of Europe. May mga larawan ng workers, construction scenes, at tribute sa pioneers na nagtrabaho sa extreme conditions. Habang naglalakad ka, mararamdaman mo ang combination ng art, history at technology na nagbibigay buhay sa kanilang journey. Sa dulo ng tunnel, dumiretso na kami papunta sa Sphinx Observatory para sa breathtaking views ng Alps. Ano to? Ayan guys, kailangan ko talagang kailangan ko magsuot ng shades kasi nakakasilaw sa mata, tapos nagsuot na yung mga mic ko, nilagyan ko ng wind guard para marinig siya sa recording. Tapos naglagay din ako ng pantagay sa tenga para hindi ako malamigan. Sobrang lamig. Okay, let's go guys. Sobrang windy. Sobrang windy. Yan, dapat talaga may shades ka. Pag wala kang shades, masisilaw ka. Yan. O, diba? Risk of death, my God. Uy, ano yun? Parang basa. Mulan ba? Mulan? Drizzle ba ito? So, kahit hindi pa winter guys, pag gusto nyo gusto nyo ma-experience ang winter, kahit summer, kahit autumn, kahit spring, all year round may snow dito sa Jungfrau Joch. Yan ang kagandahan dito. Medyo mataas na yung altitude, so alam mo yun, medyo ramdam mo na medyo hirap huminga ng konti. Para na kami nasa Mount Everest. Lamig. Masaklag mo muna siya. Have a picture? Pumila pala kami dito guys para magpa-picture sa flag ng Switzerland sa Top of Europe.
So guys, kumain pala muna kami dito sa Restaurant Crystal. Siya lang yung nag-iisang restaurant dito sa Jungfrau Joch. So, yeah. Tara, kain tayo. Hi guys, so kakatapos lang naming maglaro-laro sa taas, sa top of Europe ng snow, nag-picture taking kami, nag-creative shots kami and everything. So sabi ko kay Mark, nahihilo na ako, kailangan ko ng something, inumin na something mainit. Tsaka nagugutom na rin kami. I think medyo may pagka-high-end rin yung restaurant kasi medyo pricey nga yung yung mga menu nila. Pero I mean, like, you're on top of Europe, so everything will be expensive. So for me, ang in-order ko is salmon, main course, and kay Mark naman is pork. So natempt ako, parang gusto ko rin mag-fundo. However, I think we're just gonna reserve it when we are in Zermatt. Eh sabi ko, kailangan ko ng meat, kailangan ko ng vegetable, kailangan ko ng carbohydrate. Kasi napagod kami. So, ayun guys. Sobrang saya ng experience namin. Sinulit talaga namin sa taas yung yung binayaran namin na almost 300 Australian dollar or around 15 to 16,000 pesos for this excursion. Yeah. So, nag-order pala ako ng yung nila, Top of Europe coffee kasi ito daw yung pinakasikat nilang coffee dito. So, pag nag-order ka ng coffee nila na yan, may free kang mug. Ayan na, may free na mug. 9, lang siya, 10 francs, Swiss francs. May kasama ka ng mug na pwede mong iuwi sa Australia or sa Pilipinas. Yan, di ba? Bongga, sana wag mabasag pag chinek-in ko to. Balutin ko na lang ng damit. Yan. Alright. Try natin yung coffee kasi may lalamig na to. Nagulo yung buho ko guys. So, sobrang hangin sa taas. Sobrang gumaan. I supposed to eat the whipped cream first. Ay, lumubog na siya. Maganda pala yung view kanina, but look at the weather now. We can't see it anymore. Covered na siya ng fog. Eh, di ibig sabihin sa taas, puro foggy na din. Walang swerte namin guys. Kanina sobrang clear. Ngayon, na siya, foggy na. Talaga siya, unpredictable yung weather. Yeah. So, swerte kami na laging kada pupunta kami sa top ng mountains, laging clear yung view. ang haba ng pila kanina sa dun sa may flag. Ang daming pumipila, puro Asian. Pero masaya naman. Tapos nagpa-picture kami dalawa dun sa couple na nasa likodan namin na Asian. Medyo pricey talaga siya. Ako yung order ko lang na salmon tsaka yung coffee. Pag kinonvert mo sa Australian dollar, 100 Australian dollar na siya. Pero gagamitin naman namin yung salary packaging card, so okay lang din. Kasi never pa nagamit yung yung salary packaging card ko. Pwede ba yung dalhin sa Australia? Ganyan parang pritong salmon lang naman siya. Pero masarap naman siya. Nahilto ko salmon. Tapos parang siyang rice lang. Anong rice to? Parang may kakaiba, no? White rice na may black rice. Hello. Is that for free? Thank you. Free chocolate from Lindt. So, nasa loob kami ngayon ng Lindt chocolate shop. Yan, sa mga mahilig sa chocolate dyan, dito sa Lindt. Para saan yan? Parang nandito ko 31st. Iyak siya.
Anong purpose na to? Please stamp your... sa parang... Hi guys! So, nakita ko sa vlog ni Marty. Sama ako. Marty, sa ako sa Ivan de Guzman. Ivan de Guzman. Oh, sorry. So, kinuha namin to sa sa dun pa lang sa pinaka-base. So, binigay ko. Tapos, yun nga, lagyan mo ng ng parang stamp yung parang For you to experience. Wag yung totoong yung passport, guys, ha? Yung binigay lang ng ng yung pro. Pwede naman daw, pero wag kang mag-risk. Uh, So, pins ko lang lagay uh, harap. it's like a sort of Today. souvenir. Lang sa dapat ka na. Yan. Yan. So, ayun na. Meron ka ng tatak ng yung pro. susun. Guys, let's go. Sana akong Swiss citizen. So, yun. May visa na kami pabalik dito. Ay, actually, di na namin kailangan ng visa. Nakakatawa, hindi ako naiyak dun sa Top of Europe. Naiyak ako dun sa habang kumakain ako ng salmon. sa Crystal Restaurant. So ito na daw, papunta na tayo ng Eagle Station. So we need the card. Do we need the card? Like this. I-scan natin siya. Yes, sir. Yes, ma'am. Tapos magbubukas na siya. Hello guys. So dito na kami ngayon sa Jungfraujoch Top of Europe train station. So waiting na lang kami ng ng train na sasakyan namin. Kausap lang ni Mark yung nanay niya kasi medyo may sakit yung dad niya sa Pilipinas. So hopefully mag-recover ka agad. Kanina lang nung nasa restaurant kami, medyo nagulat ako bigla na lang ako parang maiiyak. Hindi ako naiyak dun sa mga ibang mga location, pero nakakain kami sa fine dining restaurant sa Top of Europe, sa Jungfraujoch. Parang alam mo yun, parang medyo emotional ako kasi for all these years, we've been working so hard. We've been working as nurses. Sometimes 5 to 7 night shift per week just to save up and to not live luxuriously but to invest, to save money. So I think we did the right decision to spend a bit of our money and experience traveling kasi sabi ko nga bala ko sanang bumili pa ng isang property as investment property, pero sabi ko rest muna kami this year. Gusto kong ma-feel muna namin yung life, mag-pause muna kami and enjoy namin yung youth namin kasi kailan pa ba kami magta-travel kung matanda na kami, kung di na namin kaya ng tuhod namin. Alam niyo yan, guys. So ayun. Medyo pangit pang yung lighting dito. Nagulo na rin yung buhok ko, guys. Pasensya na. Kasi sobrang hangin sa taas. So, ayun. Sobrang enjoy kami. Ang sarap ng food. Even though, alam mo na, makakain mo lang siya sa regular restaurant. Masarap naman din talaga siya. Pero yun nga, yung experience na kumakain ka on top of Europe. Tapos yung view mo is panoramic. Nakikita mo yung glacier. Hindi lang namin masyadong siya nakita nung kumakain na kami kasi medyo nagbago na yung weather. Biglang naging cloudy and misty na yung outside the window. Pero when we were on top, like sa labas ng snow, very clear naman. So we were very lucky na ginawa muna namin agad yung activity na yun before kami kumain ng dinner, ng lunch. Kasi otherwise, wala nang visibility sa taas. It would be very hard for you to see the mountains. Yeah, sayang, ganda pa naman if ever na hindi nyo makikita yon.
So pag maganda yung weather guys, I would highly recommend na i-prioritize nyo na puntahan yung mga excursion, yung mga kailangan na, yung mga may view, yun. So going back to me a bit teary and crying during our lunch, yun lang parang sarap i-appreciate nung mga pinaghirapan nyo, yung mga alam mo yun, you going back to your past thinking that once you can't afford this kind of activities, Umaraw. not everyone can experience this kind of um, activities. Ano niya? Ba't ikaan naman yan nasa Parang lalo akong na-inspire na mag-work siya to work hard. Lakot ito. This is a great example of Ikaan No. Bilang kayo na. if you work hard for your dream, nothing is impossible. Emotional. Dami ako eh. Dili. Hindi talaga ako iyakin guys eh. Sana in the future, when I am more capable, I can bring my family here. Kaya guys, si Mark umiiyak na din. Maybe. Kaya- Kaya kayo guys, yung mga nangangarap na makapag-travel, nangangarap na mapuntahan yung mga gusto niyong puntahan. Bakit kung umiyak na mamagay yung ilong ko? Yun lang. So, never stop working hard for yourself, aiming for your dream. But at the same time, don't be afraid to stop, pause, and, take a deep breath, do some traveling, do what you want. Because, life is short. You wouldn't know, So while you're still young, while you're still capable of moving your body, of appreciating the beauty of nature, of the world, then go for it, travel. And that's the reason why I started this vlog as well, because I want to share the world, my experience. Say travel. Hanggang kabito sa balay. Guys, cut ko muna to. Pag nakasakay na kami ng train. Pasensya na kayo guys if medyo emotional ako sa video na to. Sabi nga nila, pag pinaghirapan mo ang isang bagay, mas ma-appreciate mo ito pag na-achieve mo. Hindi lang ako makapaniwala na makakapunta ako at makikita ko ang isa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo, ang top of Europe sa Switzerland. So, pauwi na pala kami dito. On our way home, nag-decide kami na dumaan muna sa Sergiuswil Panoramic Bridge. Hi guys, dito kami ngayon sa Panoramic Bridge. Ito yung bridge kung saan nag-attempt mag-suicide si Siri from Crash Landing on You. So, hindi ko alam to. Si Mark lang yung nakapag-research nito. We had to pay 6 Swiss francs for each person. Nakakuha kami ng discount kasi naka-check-in kami sa Interlaken. Information, and then you're gonna have to pay there in a small booth. So, si Lola yung sa amin, nagbigay ng card. Tingnan natin kung bakit dito naisipan ni Siri magpatiwakal. Social siya sa sa panoramic bridge pa ng ng Switzerland. 가만히 눈을 감으면 함께 Wow.
Wow, ang ganda. Look at here. 천천히 다가갈게요. 그대 마음 내게 기대실 수 있게. Ang ganda. Tapos napapasunset na guys. 계절이 So, ito daw yung best time na pumunta dito pag sunset kasi kita mo yung lake dyan. Tapos parang nasa parang may ilog or malalim na sapa dito sa ilalim ng ng tulay. Uy, parang umuga yung tulay, no? Dito, Bia. Tapos may lake 2 na ata dito sa gilid eh. Tapos may mga bundok din na may yelo. Tapos, I did not realize na mas maganda ang autumn kasi very colorful ang surroundings. Parang golden, brown, red. At saka, compared to summer, very green naman, which different beauty naman ang pinapakita niya. Nag-decide kami kasi ni Erlan na mag-focus lang sa Switzerland for 9 days. Kasi kung mag-Euro tour kami, dadaanan lang ang Switzerland minsan ng 1 day or 2 days, pero not enough. So, kaya we did not regret na pumunta kami dito at nag-focus lang sa Switzerland. So far, grabe ang experience ko dito. So, nag-sink in lang siya after 2 days na nandito na talaga ako sa Europe. I never imagined na makakarating ako dito. Siguro kung nagstay lang ako sa comfort zone ko as a nurse in the Philippines, hindi ko to magagawa ang mga ganitong bagay. 상처뿐인 우리의 지난